Tradisyon sa Pilipinas ang pagdiriwang ng pista. Ito ay isa sa masasayang okasyon sa bayan. Napakasayang okasyong ito dahil sa maraming mga bagay-bagay na nagaganap sa pista. Ang mga pistang ito ay katulad ng pista na sinasalaysay sa Noli Me Tangere at ito rin ay ginagamit ni Rizal para ibahagi ang kanyang mensahe. Ang bisperas ng pista sa bayan ng San Diego ay nagaganap sa Nobyembre. Itong okasyon ay masigla sa paghahanda. Ang mga bahay-bahay may mga palumuti na nakasabit sa mga bintana, pintuan at iba pang lugar sa bahay. Sa bahay namang nakariwasa, nakaayos ang mga minatamis na bungang kahoy na may nakahandang pagkain. Alka na binili pa sa Maynila na katulad ng hamon at ng belyong pabo, serbesa, tsanpan at iba pang klase ng alak na inangkat pa mula sa Europa. Ang mga masasayang lugar sa San Diego ay tinayuan ng arkong kawayan. Naglagay naman ng malaking tolda at mayroong tukod sa may paligid ng patio ng simbahan. Ang tolda ay mayroong tukod ng kawayan upang makadaan ang prosesyon. Sa liwasang bayad naman ay itinayo ang mga magagandang tanghalan siyang pinagdaruusan ng komedya ng mga taga-Tondo. Malakas sa sugalan sa sabong ay inaasahan. Sa araw ng pista, maagang pumasyo sa lansangan ang mga banda ng musiko. Muling narinig ang tuong ng kampana at mga paputok. Ang mga tao ay nagbihis ng magara, tanging si Piloso Pantasio lamang hindi nagpalit ng bihisan. Binati siya ng Teniente Mayor. Sumagot ang pilosopo na ang magsaya ay di nahuhulugan ng paggawa ng kabaliwan. Eksaktong alas 8 ng umaga nang nagsimula ang prosesyon. Naiiba ang posisyon kaysa sa nagdaang araw sapagkat ang mga nagsisilaw ay nakakaabitong ginggon. Sa suot na abito ay kaagad na makikilala ang mga mayayaman at mahihirap. Punong-puno ng tao ang simbahan. Ang sermon na magaganap ay binayaran ng 250 piso. Ikatlong bahagi na binabayad sa komedya na magtatanghal sa loob ng 3 gabi. Makita natin dito na magar sa pista sa bayan ng San Diego at napakamahal pa. Makikita natin na sermon pa lang ay 250 piso na at sinasabi pa na ikatlong bahagi pa lang ito sa binabayad sa komedya. 250 piso sa panahong iyon ay napakalaking halaga na. Makita na tinutuunan talaga ng pansin ng gobyerno ang pista dahil ganito rin ba sila? Pero ganito rin ba sila sa iba pang mas mahalagang bagay? Ito ang pinapakita ni Rizal dito. Maalala natin na sinasabi ni Tasio na ang magsaya ay di nahuhulugan ng paggawa ng kabaliwan. Ang ibig niyang sabihin ay ang pagsasaya ay pagtatapon lang ng pera na tumatakip sa karaingan ng lahat. Maraming mga tao na hindi masaya sa pangangalakad ng gobyerno, kaya ginagawa nilang napakagarbo at napakasaya ang pista dahil sa gusto nilang ipakita na hangad nila ang kasiyahan nila at para rin ipalit ang pakiramdam napakadismaya ng mga tao sa pakiramdam na napakasaya. Mauunawaan din natin na sinasabi ni Tasio na mas magandang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga mas importanteng bagay tulad ng pag-aayos sa mga luma at magsisira ng parte ng bayan para mas mapakipakinaban ng mga tao ang mga lugar na iyon. Ito rin ay mensahe para sa gobyerno na kasalukuyan na ginagamit ang pondo ng gobyerno ng maayos at para sa kabubuti ng lahat. At hindi lang gumagawa ng gimmick para gumawa ng ilusyon na hangad nila ang kasiyahan ng tao. Ang mga halimbawa na hindi naman kailangang gastusin ng malaki ay mga handaan na hindi naman kailangan na maggarbo at mas lalo na ang paggamit ng mga pondo para sa mga makasariling gawain. Tuunan dapat ng pansin ng gobyerno ang mga mas kailangan ng mga tao tulad ng pag-aayos ng mga mabatoan na kalsada para mas maginhawa ang transportasyon dito or doon. Masasabi ko malikhain itong si Rizal sa paglalahad ng kanyang mensahe tulad nito. Ito ay isang mensahe na magagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sana naman ay pakinggan ng mga tao lalo na ang gobyerno sa mensahe na gusto niyang iparating.